Anong plano? Mukhang hindi matutuloy yung balak nila na live streaming ng Bicameral Conference Committee pagdating sa 2026 budget. Talagang merong gustong gumawa ng kawalang hiyaan, ano ha? Sino ba itong mga ito? Dagundong, 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 dagundong. Magandang araw pong muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Again, kumusta po kayo? Isa na naman pong episode ang ating pong pag-uusapan ngayon pong mga oras na ito. Kung inyong maaalaala, dahil po sa init ng usapin, may kaugnayan dito sa flood control project. Umingay ang mga panawagan hinggil sa accountability, transparency, and justice. Di ba nga? So, at dyan din nabuo itong tinatawag na ICI. Kaya nga binuo itong ICI para pagtakpan ang katarantaduhan ng bangag na administrasyon. Hindi ba nga? So, isa sa mga panukala, dahil nakita nila sa mga pag-aaral na nung unay hindi pinapansin ni Ping Lacson at bandang huli inamin niya na mayroon ngang nagaganap na insertion, ito po'y ipinanukala na i-live stream. Sapagkat sa kanilang mga pag-iimbestiga, mga pag-uusap-usap doon sa kanilang sarsuela o moro-morong kwentuhan, di ba nga, at investigasyon, hindi maitago na talagang lahat ng ito'y nangyari ay sa panahon ho ng Bicameral Conference Committee. Partikular ng UMEPAL, itong small committee ng mababang kapulungan. Di ba nga? So, diyan ho nangyari yan. Kasi yung small committee, yun ho ang kumatawan sa mababang kapulungan at sa kabilang banda naman ay ang Senado. Kaya nga bicameral. Dahil nga sa issue ng mga yan, sinulong, di ba? Ipinagyabang. Sige, next beginning this BICAM, ito isa sa publiko natin, open to the public, naka-live stream. Ganda, di ba? Ang sarap pakinggan. Pero bagamat may mga aningasgas na bago pa man magkaroon ng BICAM, may kanya-kanyang insertion na, di ba? May kanya-kanyang iniipit na dahil may nagkakasilipan eh. Again, naalala niyo ba sabi ni Congressman Toby Chanco na doon sa lugar ko, may dalawang project doon na hindi ko naman hiningi. Tag 2 million na project yun. Hindi naman ako humihingi. Kaninong insertion yun? Kaninong project yun? Di ba? Yun. So, yan ho ay isinisingit na nila ay doon sa NEP, doon sa National Expenditures Program. Di ba nga? So, para hindi na masilip at para malinis yung BICAM. Di ba nga? Para wala na mga insertion pa o wala nang mga unprogrammed fund or kung ano pa man, wala nang ganon. Kaso mo, mukhang hindi matutuloy. May tumututol. Panoorin po natin ito. Nagtatalo ang mga mambabata sa planong pag-live stream sa BICAM hearing ng 2026 budget. Gusto raw kasi ito ng Senado pero may ilang kongresistang humaharang na ito ay isa publiko. Yan ang agenda report ni Hannah T. Kumukontra raw ang ilang taga-House of Representatives tungkol sa pagbubukas sa publiko ng BICAM. Ayon yan kay Senator Erwin Tulfo. Nakatakda kasi sanang i-livestream ang Bicameral Conference Committee kung saan magpupulong ang mga kongresista at senador tungkol sa kanilang budget versions para sa 2026. Hindi dito sa amin, na dito sa kabila, sa House, ayaw nila. Saka sabi nga ni Senator Soto, mukhang magkaroon sila ng diskusyonan. Kasi sabi, ba't pinakialaman? Parang gano'n. Una nang nagka-issue sa budget ng ibalita ni Senate President Tito Soto na may mga nagrereklamo umanong House members na tinapyasan o ginalaw ang kanilang budget sa Senado pero itinanggi ito ng mga senador. Tinawag pa ito ni Soto na black propaganda laban sa higher chamber. Walang pinangalanan si Tulfo na House members pero anya, what are we afraid of? Wala naman tayong tinatago. Bakit ayaw? Ba't hindi kailangan?
At saka number 2, that's budget of everybody. Pera po natin lahat yan. Hindi naman naman pera ng senador yan, ni congressman. Kaya kung ako tatanungin, why not? Hindi raw pwedeng puro press release lang pagdating sa Open BICAM, pero hindi naman pala ito itutuloy. Umingay ang panawagan sa transparency bunsod ng flood control scandal at mga issues sa budget insertions kung saan lumobo ang pondo ng infra projects. Dito itinuturo ang di umano'y pagtanggap ng kickback ng ilang mga mambabatas. Para kay Tulfo, nabugbog na raw ang mga tao sa issue sa korupsyon at tama lang napakinggan ang taong bayan. Para sa agenda, Hannah T, Bilyonaryo News Channel. Hulaan niyo kung sino may gusto. Kung sino may ayaw. Ha? I think your guess is as good as mine. Walang iba yan. At maaari, at ako'y naniniwala, nakasama yan dun sa 79 na listahan, dun sa listahan ng 79 na contractors at mga legislator na may kaugnayan sa contractor. Di ba? Naalala ninyo nung nakaraang episode, binalandra din natin yan. Yung mga listahan na yan, siguro nandun yan. Tsaka, eto, sabi ko nga, di ba nga, hindi ba mas magandang mapag-usapan nga, marinig ng taong bayan, na itong mga budget na ito ay nabawasan o hindi, o nadagdagan? Alin? Maganda nga yun eh. Marinig ng taong bayan, sino itong mga demonyo kumukuha ng pera? Bakit sa kanila nadagdagan, sa amin nababawasan? Remember ha, nung nagkaroon ng forum dyan sa Kapihan sa Manila Bay at kaharap si Batangas 1st District Representative Leandro Ligarda Leviste, di ba ga? Siya mismo nagsabi, bakit ganun? Itong malalaking lugar na ito na kailangan ng budget, siya ang maliit ang budget. Pero yung mga lugar na maliliit naman, siya ang dami-dami budget, wala namang gagawin doon. Di ba nga? So yan ang kailangan tignan. Baka mamaya yung mga lugar na maraming mga ghost projects, sila na naman ang may budget. At yung mga gumagawa ng trabaho nila, ay sila ang maliit ang budget at pinagkakasa kung magkano makarating sa kanila. Tingnan nyo ha. Hindi ko alam kung ito'y palabas lang, pero hindi ko rin alam kung ito'y kwento-kwento lang nitong si Tito Soto. Alam naman ninyo si Tito Soto, di ba ga? Si Tito Soto ay markado na kaalyado ng bangag na administrasyon, di ba ga? Alalahanin ninyo na si Tito Soto ay iniligay ng administrasyon dyan sa Senado. Hindi siya ibinoto. Hindi siya pinagpilian. Nagkaroon ng kudeta at siyang inilagay. Ang naglagay ay sino? Ay ang bangag na administrasyon. Hindi ba ga? So, kaya mahirap paniwalaan. Totoo kaya ang sinasabi nito? Or gumagawa lang, or nagma-mindset lang itong si Tito Soto para nang sa ganon ay hindi man-live stream itong isasagawang bicameral conference committee nito na pag-uusapan at pag-uugnayin o pagsasalubungin yung budget version ng Senado at budget version ng Kongreso. Yan. Diyan tayo eto ngayon na pag-uusapan na. Pera ng taong bayan yan. Inumpisahan na naman nila tayo. Uunti-unti na naman nila tayong nakawan. Magaling, hindi ba ga? Magaling silang mag-isip. Pero tingnan natin kung hanggang saan ito aabot. Sapagkat marami ho ang nagbabantay. Kung ako tatanungin, ako lang ha, sa aking personal na opinion, sobra na talaga ito eh. Sobra na. Itong ginagawa sa atin na ito, ginagawa na tayo, nanakawan na naman tayo. Kaya kung ako tatanungin, Diyos ko, kung may sarili lang akong kayamanan at marami akong tao, ay susugurin namin yan. Babayad ako ng lahat ng kaya kong bayaran para sugurin yung mga palayasin yung mga lintik na mga yan na ang ginagawa ay magnakaw sa mga taong bayan. Kaya siguro ayaw ng Panginoon na yumaman ako eh. Sa totoo yan, gagawin ko talaga itong ganito, kung ganito ng ganito. Hindi ba ga? Aanin ko dami ng yaman ko. Hindi ko naman niya madadala sa hukay. Samantalang maraming nahihirapan. Kung mayaman man ako, hindi naman sasapat yan
sa 60 or 80, so 60 or 70% ng mga Pilipinong mahihirap, hindi kakasya yun. Kung mayaman man ako. Pagsamahin mo yung yaman ni Subel at saka ni Ramon Ang, hindi ang kakasya sa buong Pilipinas. Sa lahat ng mga mahihirap para umunlad. Sapagkat ang kailangan nito ay sustainability. Ang kailangan natin, tanggalin natin ang mga demonyo dyan sa pamahalaan, tapusin na ang bangag na administrasyon na ito. That's what we need to do. Maraming salamat. Sumayin niyo isa na naman pong edisyon ng ating pong programa. Ako pa rin po ang inyong yayamanin sa swabing tagapagkomento dito po sa YouTube. Ron Ramoso, samahan po ninyo ako sa mga susunod pa nating episode sa patuloy nating panggigising sa mga nagtutulog-tulugan gamit ang ingay ng Dagundong. Dagundong, 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 dagundong.